Ayon po sa Roma 12:1-2, ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Patuloy na naibigay namin ang oras sa iyo. Patuloy na kami ay lumalapit sa iyo. Itinataas namin ang iyong pangalan. Ikaw lamang aming pupurihin, sasambahin sa lahat ng oras. Salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isa, sa kalakasan at sa araw na lagi mo kaming sinasamahan, sinusubaybayan. Pag-iingat mo ang lagi naming kaagapay. Salamat po, Ama, at patuloy na aming itinataas ang gawain na ikaw ang manguna sa lahat ng mga may part. Sa lahat po, Ama, na aming gagawin, ito ay ikaw ang laging maitaas. Salamat, Panginoon, at patuloy na kami ay sinasamahan mo. Ano man ang aming gagawin, ito'y nangyayari sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, at ikaw lagi ang aming pupurihin at sasambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y maupo, atin pong awitin ang sama-samang pag-awit sa himno sa pangunguna po ng ating Elder Grace Kayabyab. Salamat po. Ngayon po ay makakarinig po tayo ng isang pasasalamat, testimony po mula po sa kapatid na Annalisa Barakiel. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Lord. Ang dami ko pong ipagpapasalamat. Unang-una po sa buhay at kalakasan ng aming buong sambahayan. Salamat po sa biyayang pinagkakaloob ng ating Panginoon. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa nung anniversary po, isa po kaming mag-asawa na nakasama po sa renewal
of wedding vows. Maraming salamat po sa Tipas Unida Church, sa Lord, lalong-lalo na po sa nabiyayaan po kami na nagkaroon po isa po kami sa tatlo na nakasama po doon. Salamat po sa Tipas Unida Church, salamat po sa ating Panginoon. And nagpapasalamat din po ako. Si Red po, makakasama na po sa graduation ngayong July. Thank you po sa Lord. Ang lahat po alam ko po na lahat po ng provision, pagpapala, wisdom, lahat po galing sa Panginoon po lahat yun. Salamat po. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Panginoon po lamang. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yan. Tara po at atin pong ibalik ang ating pasasalamat natin sa ating Panginoon. Tayo po lahat. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Tayo po lahat! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Sigaw ang lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapala'y bumubuhos na,
po nating papurihan ng ating Panginoon. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan
po natin ang ating Diyos. Maraming salamat po sa ating Pau. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa mensahe ng salita ng Diyos. Mapalad po tayo ngayong araw na to, ngayong gabing ito, sapagkat ang ating tagapagsalita isang masipag mag-akay para sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos, masipag sa lahat ng bagay. So atin pong ipakilala ang ating tagapagsalita ngayong gabi, ang ating pong kapatid na Nika Lantan. Salamat po. Ayan, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Ayan, isa pong napakalaking privilege and honor ang muli pong tumayo dito sa harap upang magbahagi po ng salita ng Panginoon. I think 2017 pa yata or 18, bago pa ako mag-ibang bansa, yung huli ko, tapos dito pa yun sa baba. Bata pa ako noon. Yung huli, I think nung pandemic naman, may isa o dalawa. Pero syempre, recorded yun eh. So, iba pa rin po pala yung nasa pulpito at nag-iisa lang sa pulpito. Ayaw po ako samahan ng mga TNP. Hindi naman. Pero salamat po muli sa Panginoon na makapagbahagi ng kanyang salita. At dalangin ko po, hindi man po ako karapat-dapat, ay patuloy po niya akong gamitin ngayong gabi. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Tinataas po namin ang aming mga puso, ang aming mga sarili. Kayo ang magpatawad sa aming mga kasalanan at gawin mo pong matabang lupa ang aming mga puso upang maunawaan ang inyong salita at patuloy na manampalataya at sumamba, Lord, sa inyong dakilang pangalan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung sinabi po ni Pastor Jojo na wala naman pong topic sa midweek, medyo naging madali po sa akin ang mag-yes din. Gusto ko pong gamitin yung pagkakataong ito para magpasalamat sa Panginoon at ibahagi din yung kanyang katapatan sa aming family. So hindi naman po lingid sa kaalaman ng bawat isa, no, na napakadami pong pinagdaanan ng aming family in the first half of 2026. At sa dami po ng kanyang mga kabutihan, lessons, mga testimonies na pinakita sa amin, meron pong isang katotohanan ang paulit-ulit pong naming naranasan. At yun po ang gusto kong i-share sa inyo. At ito po ang dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon or God's mighty power. Napakalawak po nung topic na to. So hindi ko i-attempt i-cover, syempre, lahat. Kasi makikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang paglikha, di ba, sa mundo. Yung God being our creator, His glory, His majesty, filling the earth. Makikita rin po ang kanyang kapangyarihan sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sino po ba ang makakapagpatawad ng kasalanan ng tao, makakapagbago ng puso ng tao, at makakapagbago sa ating pagkatao, kung di ang Panginoon lamang, di ba? The old has gone, the new has come. So God's power makes personal transformation possible. Pero hindi po ako dyan magfo-focus. So ngayong gabi, ang gusto ko pong pagtuunan ng pansin, yung kanyang miraculous power. Yung kapangyarihan ng Panginoon kumilos sa mga sitwasyon na alam natin na siya lamang ang makakagawa. Yan, God's miraculous power, His power that heals diseases, His extraordinary work. Yung mga gawa na hindi kayang ipaliwanag ng tao, pero ang Diyos lamang ang makakagawa. At yun po yung makikita natin sa ating text ngayong gabi. So samahan niyo po ako magbasa sa Exodus 14:30-31. Sabi po dyan, "Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa Kanyang lingkod na si Moises." So isa po ito sa, siguro favorite ko din na story sa Bible, yung buhay at paglalakbay
ng mga Israelita. Matatagpuan po natin yung journey nila, no, o yung buhay ng mga Israelita sa mostly po sa first 5 books of the Old Testament. Ano pong tawag doon, mga kabataan? First 5 books. Pentateuch, ayan. Marami po silang mga naging karanasan kung saan nakita po nila yung paulit-ulit at kamanghamanghang pagkilos ni Yahweh sa kanila bilang the chosen nation. Di ba yung mga Israelita po, sila po ang tinawag na chosen nation or bayang pinili. At isa na rito yung nangyari nang hatiin ni Yahweh yung Red Sea. So yung verse po kanina, ito po yung sa bandang dulo, kung saan hinati po or the parting of the Red Sea upang makadaan sa tuyong lupa yung mga Israelita. 'Di ba? Sa himalang ito, nakaligtas yung mga Israelita habang hinahabol sila ng mga Egyptians. At yung mga Egyptians, alam naman po natin yung story na nung sila na yung dumaan, bumalik na yung tubig at sila ay nalunod, sila po ay namatay. So tulad po ng pag-deliver at pagkilos ng Panginoon sa buhay ng mga Israelita, pinamalas din po ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa aming pamilya, sa buhay po ng aking daddy, nung kami po ay dumaan ng matinding pagsubok. So yung buong testimony nun, ire-reserve ko kay daddy. Pag siya po ay muling nag-preach in the near future. Pero sa ngayon po, mag-share lang po ako ng mga ilang nakita ko din na kabutihan at power nga ng ating Panginoon. So, may dalawang bagay lang po akong ibabahagi. Sabi, how can we rely on the power of God? Or relying on God's power? Una po, yan, next slide. Sabi dyan, we choose to remember the things that God has done in the past. We look at God's track record. We do not forget who He is and what He has done. So kung babalikan po natin yung kwento sa Exodo, so hindi ko na po nilagay dyan yung buong kwento, medyo mahaba po siya, at hopefully po ay alam naman po natin yung nangyari dun nga po sa parting of the Red Sea. Sa Exodus 14, pinayagan po ng Pharaoh o yung leader ng mga Egyptians na umalis na yung mga Israelita sa Ehipto. So akala ng mga Israelita, tuloy-tuloy na yung kanilang pag-alis. Pero tumigas po ulit, di ba, yung puso ng Pharaoh. So, nagbago yung kanyang isip at hinabol niya kasama ng kanyang buong hukbo yung mga Israelita. So, para sa mga Israelita, nasa harap nila yung Red Sea. At sa likod nila, yung mga humahabol na Egyptians. So, yan po yung buod ng story. So, wala silang matakbuhan. Kaya po mababasa natin sa verse 10, so nilagay ko po dyan verse 10, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin, sa Ehipsyo, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipsyo, ngunit tingnan mo ang nangyari. So ang mga Israelita po, hinighlight ko dyan, sila po ay natakot. Di ba? Sila ay natakot, kaya dahil sila natakot, ano ginawa nila? Sila ay dumaing. In other words, sila ay nagreklamo. So yung kanilang fear caused them to complain. Ayan. Pero alam niyo po, siguro yung talagang reason kung bakit din sila nagrereklamo ay dahil nakalimutan nila ang mga ginawa ng Diyos, kung paano sila dineliver in the past. Sabi po sa Awit 78, ayan, nawala yung verse. Nawala yung kung saan matatagpuan. Sabi, nalimutan na nila ang lahat ng kabutihan, mga gawa ng ating Diyos na kanilang hinangaan. Ang lahat ng gawang ito noong unay nasaksihan ang nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Hinawi niya yung dagat, so yun po yung sa Red Sea, doon sila pinaraan. Ang tubig sa magkabilay parang pader kung pagmasdan. Kapag araw, sa paglakad, naging gabay nila'y ulap, at kung gabi naman, tanglaw ay apoy na maliwanag. May tubig na iniinom kahit sila nasa ilang, sa batuhay umaagos na likas sa kalaliman. Mula roon sa batuhan, ang tubig ay umaagos, daloy nito kung pagmasdan, katulad ng isang ilog. So, sa isang pagsubok lamang, nakalimutan na ng Israelites yung paulit-ulit na katapatan and power ng Panginoon. At kung tutusin,
sa paminsan, nakikita ko din ang aking sarili as an Israelite. Dati, kwento lang siya eh. Pero siguro habang tumatanda ka, you can relate. Di ba? Nakikita ko na, ay, nakakalimutan ko rin pala na si Lord dineliver na ako sa kung anumang suliranin ang aking pinagdaanan in the past. At siguro ang mga Kristiyano, there are times po na tayo rin po ay nakakalimot. Meron po akong nabasa, sabi ng author, marami daw po sa mga Kristiyano ay may spiritual amnesia. Nalilimutan na pinag-provide naman sa akin si Lord noon. Pinagaling naman ako ni Lord noon. So, kung gusto daw po natin mag-rely sa kapangyarihan ng Diyos, we must choose to remember. Yan, yung po yung first point. Alalahanin daw po natin yung faithfulness ng Panginoon, yung kanyang kabutihan, yung mga miracles na ginawa niya in the past. Let's not forget what He has done and how He has moved in our lives in the past. Ang sabi po sa 1 Chronicles 16:11, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Remember the wonders He has done, His miracles, and the judgments He pronounced. Let us remember the wonders that He has done. May it be in our own lives. Yung past. Paano naging tapat sa akin ang Panginoon in the past. In the lives of others. Yung mga patotoo. Kaya mahalaga po na nag-share tayo ng ating mga testimony. And yung mga nakarecord din, syempre, sa Bible. This is why reading the scriptures, yung pagbabasa at pagme-meditate ng kanyang salita ay napakahalaga. May share ko lamang po, I found it very helpful po talaga yung gabi-gabing Zoom session na inorganize po ng ating Tita Gigi noong panahon po na kami ay nasa hospital at hanggang ngayon. Kung saan marami po sa inyo, sa atin, yung mga kapatid po sa pananampalataya ang uma-attend, nagjo-join, at nananalangin para sa kagalingan po ni Daddy. Napakaganda at effective na venue po yun para paalalahanan, nung una kami lang, palagay ko. Pero habang tumatagal, nakita po namin na napaka-effective po niya at napaka-powerful po nung mga Zoom session na yun para paalalahanan kami kung gaano ka-powerful, katapat, at makapangyarihan ng ating Diyos. So, dun po sa mga Zoom sessions, may mga speakers po, di ba? Madaming pastor ang nag-share. At marami pong kwento sa Bible. Minsan nga umuulit na eh. Pero okay lang, kasi may bagong message pa rin po. Naalala ko ilang beses po na nakwento yung babaeng naaagnasan for 12 years. Yung countless people na pinagaling po ng Panginoon, mga bulag, pipe, bingi, lahat ng sakit, paralitiko, may mga sakit sa balat, yung mga naaalihan ng masamang espiritu, yung mga pilay, pagbuhay kay Lazaro, maging yung mga hangin, yung when Jesus calmed the storm, di ba? I remember praying and remembering and repeating yung mga stories na yon sa isip ko. And in my prayer, yun po yung sinasabi ko. At sinasabi ko sa ating Panginoon para sa kagalingan ng aking daddy. At nakapagpalakas po at nakapagtatag po ito ng aking pananampalataya. At sa kanyang kapangyarihan at ayon sa kanyang kalooban, pinagkatiwala po namin kay Daddy, sa Panginoon, ang paggaling ni Daddy. So I truly remembered how faithful the Lord is and how He will heal Daddy in accordance to His will. Pangalawa po, sabi dyan, to rely on the power of God, we must learn to stop trusting in our own limited efforts and surrender everything to the God who can do anything. So, dalawang bagay po. Number one, tayo pong mga tao, alam naman po natin, tayo ay limited, di ba? Tayo ay finite. Yun pa yung isang characteristic po natin. May hangganan po yung ating pangunawa, yung ating kakayahan, yung ating perspective sa mga bagay-bagay. Kahit sabihin mo pang ikaw ang pinakamahusay, pinakamalinong tao, hindi po tayo Diyos. At hindi po natin nakikita ang buong picture. Hindi rin reliable ang ating emotions, ang ating judgment. So we need to stop trusting our own limited efforts and acknowledge na kailangan po natin kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, sabi, we need to surrender everything to the God who can do anything. Sabi po sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you,
For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. So sa atin pong panghihina, doon po mas lalo natin nakikita ang lakas ng Diyos. Kapag wala na tayong kakayahan, doon natin nararanasan na siya ay sapat. Kaya nga sinabi po, di ba, bandang dulo niyan, sabi, when we are weak, then we are strong. Pero pag sinabi po nating surrender, hindi po ibig sabihin nun, wala ka nang gagawin. Minsan may ganong kaisipan na parang surrender na sa Lord. Pe-pray ka minsan, antayin mo na lang. I don't think yun po yung ibig sabihin po nun, natitigil tayo sa pagkilos. We are encouraged to bring everything sa paanan ng Panginoon, kahit ano pa yan na meron ka, yung resources natin, yung ating efforts, yung ating kakayahan, we hand it over to the Lord at magtiwala na siya po ang kikilos dahil kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Balikan po natin yung Exodo, yung kwento ng mga Israelites. Sa Exodus 4, so naunang chapter, kasi yung kwento sa Red Sea, 14 yun eh. Sa Exodus 4, tinanong ni Yahweh, si Moises, sabi, what do you have? Ano yung hawak mo? Ano pong hawak niya? Kung alam po natin yung storyang yon, staff or tungkod. So, ang hawak ni Moises ay tungkod. Ginamit ni Yahweh yung tungkod upang gumawa ng signs and wonders sa harap ng Pharaoh, sa harap ng Israelites, sa harap ng Egyptians. At dun sa teksto natin, sa pag-parting of the Red Sea, inutusan ni Yahweh si Moises na itaas yung kanyang tungkod at iunat ang kanyang kamay sa dagat para hatiin yung Red Sea. At dahil nahati po yun, tuyo yung lupa, nakaraan yung mga Israelita. Sinabi din ng Panginoon sa Exodus 14:17, lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang kanyang kapangyarihan. So the Lord works in ways na hindi natin nakikita. Hindi naman nakita ng mga Israelita na pinatigas na pinatigas pala ulit ni Yahweh. Kasi akala nila makakalabas na sila eh. Kaya nga parang easy na sila nung una eh, na nagtitiwala na sila na tuloy na yung kanilang paglabas. Hindi naman nila alam kung ano yung plano ng ni Yahweh. Hindi nila alam yung buong picture. Ngunit ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay at siya ang nagsasagawa ng paraan upang matupad ang kanyang layunin. So sa atin pong mga buhay, we just have to bring whatever we have and trust the Lord to move. Pag sinabi ko pong bring whatever we have, siguro naisip niyo po, at siguro talento yan, siguro kakayahan yan, siguro material yan, pero minsan maaaring din pong yan ay mga kahinaan. Maaaring yan din po ay yung pagod ka na, or takot ka, at yung pananampalataya mo is all you have. So, i-share ko lang po ulit, nung February 1, Sunday po iyon, at pangatlong araw na ni Daddy sa ospital, sa ICU, kung saan punong-puno na siya ng mga machine, marami na nakakabit, pero parang mabagal pa rin or walang masyadong pang nangyayari. Sinabihan kami ng wound doctor niya na kailangan daw buksan yung kanyang kaliwang paa. So yung kanyang hita hanggang pababa. Yan. Bubuksan daw kasi daw infected. So, kailangan daw nilang mag-perform ng debridement. First time ko rin narinig yung salitang yun. Basically, debridement is cleaning of the infected tissue. Sabi ng doktor, there's nothing fantastic about the procedure. Hindi naman siya mahirap, ganyan. Pero dahil daw po sa sitwasyon ni Daddy nun, na hindi pa siya gaanong stable, meron daw risk. Pero sabi niya, we have to take the risk. Kasi kung wala kang gagawin, lalong lalala. So, there is a risk na he might not make it. Tapos, first time din na narinig ko po kay Tito Nep na ang kondisyon pala ni Daddy ay 50-50. So, siguro hindi ko pa siya naintindihan nung una, hindi ko pa siya na unawaan or baka in denial ako na nasa ganung sitwasyon kami. Pero ganun pa man, yun yung sitwasyon na we were at during that time. So, nanalangin po ang aming buong pamilya. Tapos, naalala ko, nakaupo po ako sa bahay namin, dun sa Bipitay, at nangusap sa akin si Lord at that very moment. So, sa kabila po ng takot, sa kabila ng reality na
may risk. Yung boses po at yung message ng Panginoon ay malinaw. Sabi niya sa akin, if you have faith as small as a mustard seed, you can say from this mountain, move, and it will move. Nothing will be impossible for you. Sabi ko pa nga nun, Lord, hindi naman siguro kasing liit lang ng mustard. Niliteral ko. Lord, hindi naman kasing liit ng mustard seed yung faith ko. Pero alam naman po natin na it's not the faith that we have. Pero yung object, kanino ka ba nakatingin? Sino ba ang Diyos nakikilos? So I remember praying, Lord, please remove the bacteria dun sa paa ni Daddy. And it will move. Paulit-ulit ko siyang pinagpe-pray at paulit-ulit ko siyang nilalagay sa isip ko. Sabi ko, Lord, you are that powerful. Kung ang mountain nga kung ang faith ay kasang liit lang ng, hindi pa ako nakakita ng buto ng mustasa. Pero kung ganun kaliit lang, kaya mag-move ng mountain, then kayang-kaya mo rin tanggalin lahat ng infection sa katawan ni Daddy. You will make it move out of his body. Nothing is impossible for you. So sa akin pong pagkatakot at sa aking kahinaan, yung pag-asa at pananampalataya sa Panginoon, ang meron ako. Yun lang. Parang feeling ko, di na nagmamatter ano pang na-accomplish mo, ano mang meron ka, ano mang, lahat hindi na nagmatter. Basta weak ako at meron akong faith sa Panginoon, enough na yon for Him to move dahil siya ay makapangyarihan. At muli sa kapangyarihan ng Panginoon, hinil niya po si Daddy. His power is made perfect in weakness. And even if I'm weak, I'm also strong. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So, yung debridement pong iyon, nung una, akala ko, isang session lang siya. Parang pagkatapos noon, tapos na. Okay na si Daddy. Hindi po pala. Hanggat hindi pa natatanggal ang bakterya or ang infection, pabalik-balik po siya sa operating room. So kung hindi po ako nagkakamali, mga 8 debridement or 8 balik po siya sa operating room. Pero kahit daw po, kasi minsan dadami daw yung bakterya. Tapos okay na, tapos dadami ulit. So parang waiting din po. Marami kaming panahon na nag-aantay lang din talaga. Pero dumating sa point na sinabi po ng doktor na yung infection sa pinakapaan niya, hindi na daw po yun masisave. Parang na-infect na po talaga yung kanyang, hindi lang yung skin, yung tissues, yung bones, yung buong foot ay infected na po talaga. At kung hindi daw po puputulin or i-amputate, mauulit lang yung blood infection at baka may mas hindi din magandang mangyari. So, sino po bang gustong maputulan ng paa? At bilang anak na merong ama na senior, na dati namang active at malakas, ayokong mangyari yun. So, masakit isipin. So, naalala ko, nag-uusap kami ni Erin, parang hindi namin ma-imagine paano magiging PWD si Daddy or paano magbabago yung buhay niya. So, yung prayer namin, Lord, please make another miracle. Kasi pinakita mo na niligtas mo na siya dun sa sepsis, which is yung blood infection, which is life-threatening. Lord, isa pang miracle. Yan yung prayer namin. Yun, sabi namin, sa power mo, napagaling mo lahat ng infected tissue. Lord, isa pang hiling na wag maputulan ng paa. Ayaw namin maputol, ayaw din syempre maputol ni Daddy. Pero sa kalaunan, after nakailang lagnat din po kasi si Daddy. So para pag nakikita mo rin na may lagnat, sobrang sakit, you will really surrender everything sa Panginoon. Paminsan kahit matigas din yung ulo mo na ayaw mo pa. Sa kalaunan, after praying, after understanding the risks, ginawa po namin yung pinakamainam. So we surrendered it to the Lord, His will be done, and natuloy po yung amputation. Nakita po namin kung paano nagbago yung guminhawa ba. Kasi bago maputol yung paa ni Daddy, sa ospital, 3 tao ang bumubuhat sa kama
para linisin, di ba? Para bed bath yung tawag nila. So, para i-turn siya sa right, sa left, yung mga nurses, mga lalaki na. Pero hirap sila. At masakit din pong marinig na dumadaing si daddy ng pain. Parang anuhin mo lang ng konti, may masakit talaga. Ito po ay bago pa maputol yung paa. So grabe po yung kanyang pain at pagsigaw dahil sa kanyang infected na paa. Ngunit nung maputol po yung left leg below the knee, nakita po namin yung laking ginhawa. May masakit pa din, hindi naman din agad-agad, pero malaki yung ginhawa na nakita ko pong naramdaman niya, maging yung paggaling ng iba niyang sugat. Yung sabi po ng isang doktor, imbis kasi na yung nutrition at yung lakas napupunta pa dun sa kaliwang paa, parang nakikipag-agawan pa ng nutrition eh. Kasi gusto mong buhayin eh, di pupunta dun yung nutrition. Pero dahil nga natanggal na yun, napupunta na sa ibang body parts or sa ibang body organ. Yung nutrition, yung kalakasan, at nakatulong po yun para mas lumakas, mas sumigla ang kalagayan po ni Daddy. So hindi man po yun yung miracle na hinihingi namin, ang sagot man ng Panginoon ay no. Nakita pa rin po namin kung paano siya kumilos. Nakita pa rin po namin na siya ay mabuti, siya ay tapat. Sabi ko dun sa point kanina, we remember what He has done and we remember who He is. Na siya ay mabuti. Kahit yung answer man sa prayer ay no, He is still good. Kahit yung answer sa prayer is no, may maganda pa rin siyang plano at mahal pa rin niya ang kanyang mga anak. So, na-remind po ako that His thoughts are not my thoughts, His ways are not my ways, because His thoughts and ways are always higher. Na-remind din kami na alam ng Panginoon ang perfect timing sa lahat ng bagay. Maraming pagkakataon impatient kami. Ganun din, nakalimutan namin na, pinagaling na, dahil hindi mo pa nakikita na nakakabangon, nakakalakad, naging impatient ka. Pero we were reminded na alam ng Panginoon ang perfect timing, na wag limitahan ang kanyang kapangyarihan based on what we see. We should not live by sight, we should live by faith, and we should trust the Lord with all our heart. So, it's been 2.5 months since kami po ay na-discharge sa ospital, at hanggang ngayon marami pa rin pong adjustments. Maraming improvements, purihin po ang Panginoon, pero may mga pagkakataon pa rin na kinakabahan kami. Lalo pag nilalagnat si Daddy. Minsan po kasi bigla siyang nilalagnat eh. So, it's still an ongoing journey of faith para sa aming pamilya. Meron pong akong narinig na isang pastor dun sa mga Zoom session, ang tawag, para sa kanya daw po, yung pinagdaanan namin ay hindi lang simpleng trial. Ang term niya, long suffering. So, ni-research ko, ano ba yung long suffering, no? Parang it's a season of enduring hardship. At totoo naman din po, it has been difficult, it has been painful. Si Daddy, ang term niya, kakaiba. Kakaiba yung aming pinagdaanan. Pero through it all, isang bagay po yung malinaw. Mula noon hanggang ngayon, ang Panginoon po, dinisplay niya ang kanyang kapangyarihan. The Lord displayed His power. Sa bawat takot po, sa bawat panghihina, sa bawat moment ng uncertainty, siya po yung nagbibigay ng kapayapaan, ng lakas, ng direksyon, at alam kong siya lang makakagawa nun. Sabi po ni David, I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Totoo po ito. Kung hindi po namin nakita at naranasan ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng sitwasyon, hindi namin alam kung paano malalampasan yon. Kung wala akong Diyos sa buhay ko, feeling ko kawawa ako nang dumating yung pagsubok na iyon. So hindi pa po natatapos yung aming kwento, no? Patuloy po pa rin kami tayo nananalangin na dumating yung araw, no, makabitan po ng prosthesis, muling makalakad, muling makabalik sa ministry, makapag-preach, at magamit ng Panginoon yung nangyari para mas marami pang makakilala at makakita dun sa power na dinisplay ng Panginoon. So hindi pa man namin nakikita ang araw na yon or ang purpose or ang plano ng Panginoon, the same thing remains. No? Tapat ang Diyos, dakila yung power niya.
And in His perfect time, mangyayari po ito ayon sa kanyang kalooban. So sa akin pong pagtatapos, whatever situation we are facing tonight, no, sickness man yan, financial difficulty, unemployment, uncertainty, fear, broken relationships, sinful habits, addiction, or anumang pagsubok na pinagdaraanan mo or natin, the same God who parted the Red Sea, the same God who was with us in our long suffering, is still the God who displays His mighty power today. So ang responsibilidad po natin is not to know everything or to control everything. Kasi hindi natin trabaho yun at hindi po natin kaya yun. Ang responsibility natin is to remember His faithfulness. Surrender everything to Him and trust that His power is still at work. Salamat po at sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po sa napakabiyayang mensahe. So ngayon po, tayo po ngayon ay makakarinig na isang tanging awit na ihahatid po ng kapatid na Ella Sabit, kasabay po ng paghahandog. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? Kay raming kulang di kayang punan. Laging sinusubok ang pusong pagal, ngunit umaapaw yung pagmamahal. Kaya kulang ang iyong pinanan. Ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga dalaliwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailangan tutukunan. Sabihin mo lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aming Ama, sa'yo lang aasa. Hilumin mo ang pagdududa. Katapatan mo ay sapat na.
gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Aming Jesus, binigay mong lahat. Krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Maraming salamat po. Tayo po ngayon ay dadako sa ating panalanginan. Manatili pong nakatayo ang kapulungan sa ating pananalangin. Ang mga nasa tahanan ay sumabay po sa pananalangin. Ang mga ipapanalangin po ay makikita natin sa ating live stream. So sa pag-grouping po, yung prayer group 1 para po sa mga kababaihan. Prayer group number 2 and 3, dahil marami naman po ang mga kabataan, para po sa mga kabataan. And prayer group number 4 para po sa mga kalalakihan at mga TNPs. So magsama-sama na po tayo para po sa ating pananalangin.
Tayo po lahat tayo tumayo. Ay papurihan, anak Espiritu ng mga taong nilalang at ng taong sanlangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Ang hindi naglilikap na pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, ang patuloy na igawad mo, Panginoon, sa bawat isang naririto, sa anumang kanilang kalalagayan, nandoon ang kanilang pag-asa na ikaw ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Ikaw ang Diyos na tutulong magpapala sa kanilang mga buhay. Sa ganitong pagkakataon, igawad mo, Ama, ang iyong mapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ay siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Inaanyayahan po sa harapan ang bawat isa para sa ating pong picture taking. Nandito na po si Pastor para sa picture taking.